Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. This is Lotus Vlog. Hi mga ka-Lotus dyan! So, ang ating video for today ay gusto kong i-share sa inyo ang naging experience ko during my interview in US Embassy. So anyway guys, ito pala yung mga requirements ng isang K1 visa applicant. So kailangan natin basahin para hindi ko makalimutan. So una, dapat mayroon kang DS-160 confirmation page. Tapos, valid passport, 2x2 photos US visa. Tapos, ano pa nga ba? With white background pala yun, guys. Then, birth certificate issued by PSA. And then, dapat mayroon ka ding Sinumar na galing din sa PSA. And then, ano pa nga ba? NBI clearance. Tapos, yung aking police clearance na galing sa Taiwan kasi nag-work po ako sa Taiwan, so kailangan din nila yon. And then, kailangan din pala nila yung receipt ng visa fee. Yung mga iba pang dala ko is yung documents ng aking fiancé that time. Tapos, yung mga proof ng aming relasyon or relationship, gano'n. Tapos, ano pa nga ba yung mga dala ko? So, yun lang. Tapos, ayun na nga, alas 6 po yung aking interview. So, ang aga ko doon, yun po yung pinakamaagang schedule na interview sa US Embassy. So, pagdating ko doon sa sa US Embassy, andun pa kami sa labas, hindi pa sa mismong mismong loob. So, kung makikita niyo yung footbridge diyan, doon malapit kami pumila na may nakalagay na poste, gano'n, yung maliliit na poste lang kung saan nakalagay yung mga schedule time natin, kung ano yung time ng ating interview. So, pipila ka doon. Kunwari, alas 6 ka, pang alas 6 ka, is pumila ka doon sa pang 6 AM. Tapos, mayroong mga, doon, umiikot-ikot na mga guard. And then, i-remind sa inyo na bawal pong mag-picture or mag-video sa labas or sa loob ng embassy. So, bawal mag-picture doon, guys, and mag-video. And then, tapos, kapag alas 6 na, mag-aalas 6 na is, may lalabas na staff or greeters na sinasabi nila na magsasabi na i-prepare na natin yung kailangan nilang documents bago ka pumasok doon sa mismong loob ng US Embassy. Tapos, after noon, kapag nakapila ka na, ayan, may magsasabi doon na, okay, go, pumunta na po kayo sa next destination, something like that, or next step doon sa may tent. So, doon, pumila ulit kami doon sa tent kung saan may mga doon staff or greeters galing sa US Embassy. So yun na nga guys, after pumila kami doon sa tent area, may checkpoint po doon na magaganap. Titignan nila po or i-check nila po yung kailangan na dokumento bago ka pumasok sa mismong US Embassy. So ano nga ba yung okay. So ito, una, kailangan mong i-prepare yung DS-160 confirmation page, tapos yung passport mo. Tapos, kailangan dala mo din yung appointment confirmation email nila. Tapos yung sa passport mo guys is meron silang ididikit doon na sticker. And then kapag nakita na nila lahat yun, papapasukin ka na nila doon sa mismong gate ng US Embassy, and then dadaan ka po sa X-ray machine. So, dapat talaga yung mga dala mo lang is yung mga dokumento mo or documents, gano'n. Bawal yung water, gadgets, gano'n. So, yun na nga, nung pagpasok namin doon sa loob ng US Embassy is may sasalubong sa amin na staff ng US Embassy at sila yung magsasabi kung ano yung dapat mong gawin, kung ano yung mga requirements na dapat mong ilabas para sa pre-screening. So, ayun na nga, once na ready na yung mga Filipino consul or open na yung mga windows nila is papatayuin nila kami para pumila na doon isa-isa. And then yun na nga, nung ako na yung next na i-interviewin ng isang Filipino consul, kinuha na niya yung mga requirements ko, like yung passport, yung 2x2 US visa, tapos anong pa nga ba, yung NBI clearance. So, habang kinukuha niya yung mga requirements ko, is mayroon na rin siyang mga ilang katanungan para sa akin. Like, yung complete name ng aking fiancé, kung ilang taon na siya, basta it's all about information ng iyong fiancé. Tapos, tinanong niya kung single ba kami pareha, sabi ko yes. And then, ano pa nga ba, kung kailan kami nag-meet, kung saan kami nag-meet, and then kung ilang beses kami nag-meet, and kung kailan yung last meeting namin. Tinanong din niya ako kung may naka-prepare akong
pruweba ng aming relasyon. So, sabi ko, yes, mayroon po. And then, after noon, guys, proceed na po ako sa, finger scanning. So, doon naman, ang tinanong lang sa akin is yung name and birthday. Tapos, tinanong din ata yung name ng aking fiancé. Tapos, after noon, pinaupo nila kami doon sa upuan kung saan doon yung windows ng mga American Consul. So, at that time, hindi pa open yung windows ng mga American Consul. So, umupo muna po kami ng mga ilang minuto. And then, nung nandyan na yung mga American Consul, is may narinig kaming ganito, ding dong, ganon. So, guys, dapat pay attention po kayo doon kasi tatawagin na nila yung pangalan nyo doon. After noon is babanggitin din nila kung anong number po yung windows kung saan kanila i-interviewin. So, yung mga windows nila doon, guys, is tabi-tabi. Tabi-tabi na sila, tabi-tabi. Tapos, mayroon lang harang na, parang salamin ba? Windows, ganoon. Magkatabi-tabi kayo ko. So, may posibilidad or posible talaga na naririnig nyo yung katanungan ng mga American Consul sa inyo. So, ayun na nga, guys. Parang ako ata yung pinakahuling tinawag doon sa batch namin. So, ayun na nga, pagkarinig ko yung ding-dong, tapos yung name ko at kung saan ako pupunta, kung anong number, windows ang aking pupuntahan is grabe yung kaba ko. As in, nagsishake yung aking tuhod. Kasi nga, naninervous ako. Guys, so, hindi ko alam kung bakit. Baka kasi hindi ko maintindihan yung mga katanungan nila. So, yun na nga, guys, nung tinawag yung pangalan ko, mabilis akong tumayo tapos pumunta doon sa designation window kung saan ako interviewin ng isang American Consul. And then pagdating ko doon, medyo kabado talaga ako. Pero guys, don't worry kasi yung mga American Consul doon is mababait. Ang ng mga mukha nila, hindi sila yung matatapang, as in mababait talaga sila. So yun na nga, pagdating ko doon, pinaganyan ako. Itaas ko daw yung aking kamay at magsabi ng pawang katotohanan lamang. And then after noon, sabi ng aking American Consul is pwede nang ibaba yung aking kamay. Tapos parang iniskan yung aking daliri, gano'n. And then tinanong niya ako kung kailan at saan kami nag-meet ng aking fiancé. And then after noon, tinanong niya yung birthday ng aking fiancé, kung taga saan siya, kung ilang taon na yung relasyon namin, tapos kung may anak ba kami sa isa't isa, sabi ko wala. Kung single ba kami parehas, sabi ko yes. And then ano pa nga ba? Kung gaano na kami katagal. And then sabi ko is more than 7 years na kami. And then ano pa nga ba yung mga tanong niya? Tapos, kung kailan namin planong magpakasal, syempre ang sabi ko, once na makarating na ako dito sa USA, is magpapakasal na po agad kami. Tapos, ano pa ba yung mga katanungan niya? Kung na-meet ba aking pamilya yung aking fiancé, sabi ko yes. Tapos, ano pa nga ba? Tinanong din niya kung... Ano ba yung mga tinanong niya? Tapos yun lang, kakunti lang yung mga katanungan niya sa akin, guys. So, ayun. And then, napakaswerte ko kasi yung American Consul is marunong po siyang mag-Tagalog. So, karamihan ng mga katanungan niya sa akin is Tagalog. So, medyo nabawasan yung aking kaba. And then, after ng mga ilang katanungan niya para sa akin is ito yung sinabi niya, congratulations, you passed the interview, and then mag-antay ka na lang ng mga 3 to 7 days para i-deliver yung aking US visa. So, yun na nga, guys. Pagkarinig ko lang doon sa word na congratulations, grabe yung aking tuwa. As in, alam mo yun, gusto kong tumalon doon sa harap niya, pero hindi pwede. Basta sobrang tuwa. Sabi ko sa kanya, nung after niyang sinabing congratulations, sabi ko, thank you so much. Yun. And then, ayun na nga, nung pagkatapos noon is umalis na po ako kasi bawal pong mag-stay doon or bawal pang umupo doon. So, dapat umalis ka na at lumabas para, yun. Ayun na nga, guys. Tapos, sobrang dali lang po yung interview doon. Sobrang bilis. Like, around 8 a.m. is natapos na ako. Ganon kadali yung interview doon. So, ayun guys. I hope nakatulong sa inyo itong video na ito. And then, ang advice ko doon sa mga may interview sa US Embassy is huwag kabahan. Kasi, mababait yung mga Filipino consul doon tapos yung mga American consul. And then guys, yung mga yung documents ng aking fiancé is hindi na nila hinanap yon.
tapos yung proof ng aming relasyon is hindi na rin nila tinignan. So, ayun na nga. Yun lang yung mga katanungan. Ang bilis. Napakadali. So, don't worry guys. As long na totoo naman yung relasyon nyo sa isa't isa ng fiancé nyo, hindi ka dapat kabahan. So, relax lang. Yun na nga, hanggang dito na lamang po ang ating video for today. Thanks for watching. Bye!